Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, November 29 na po, 2025, meron po tayong panibagong banta ng sama ng panahon or bagyo na posibleng mabuo po sa first week po ng December. So aalamin natin kung ito po ay magiging malakas or kung mayroon mga pagbabago sa kanyang pagkilos. Gayun din po, kasama rin sa ating aalamin yung weather system po na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil kahapon nakita naman natin sobrang lakas ng ulan, maraming nagtanong sa akin kung yun ba dahil sa tinatawag na bagyong paparating o bagyong Wilma kasi may pangalan na po. Lahat ng mga detalye aalamin natin, pero kung bago lang ho kayo, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para sa next update po ay mano-notify ko po kayo. So ngayon po ay ipapakita ko muna sa inyo yung panibagong tropical cyclone threat potential po na inilabas ng Pag-asa. Kung makikita nyo po sa ating chart, ito po yung panibagong tropical cyclone threat potential natin. Meron po tayong 2 week dito. Sa week 1, simula ng November 28 kahapon po hanggang December 4, ay nagbabantang pumasok yung sama ng panahon or low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. Yan yung nakikita natin na magiging kasunod po ng bagyong Berbena na ngayon ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy nating i-monitor yung mga pagbabago kung yan ay magiging high risk or magiging high chance na maging isang ganap po na bagyo. By the way, ako nga po pala si Kuya Francis, sa mga hindi pa nakakakilala, ang inyong weather forecaster. So ito po sa week 2 naman natin, ito i-monitor natin to. Simula December 5 hanggang December 11, ito po sa pagitan niya ng week na yan, ay meron pa rin tayong nakikita. Yung sama ng panahon sa week 1, November 28 hanggang December 4, ay papasok po or magbibigay ng mga pag-uulan dyan po sa may Eastern Visayas. So hindi pa natin makategorize yan kung magiging malakas na bagyo base sa kanyang pagkilos at galaw sa ngayon. Pero kung titignan nyo po sa ating tropical cyclone threat potential, medium chance siya na maging isang ganap na bagyo. Yun po ang sigurado. Pero lagi kong sinasabi na oras-oras naman, araw-araw nagbabago ang forecast. So mas mahalaga na lagi po tayong nakaantabay sa lagay po ng ating panahon. Mamaya babalikan natin yan at ipapakita ko rin muna sa inyo yung mga possible o mga posibilidad na maapektuhan po kung yan po ay maging bagyo ngayong nalalapit po na weekends or sa first week po ng December. So yan po ay tatawagin bagyong Wilma kapag naging isang ganap na bagyo sa loob ng ating bansa. At yung kanyang magiging direksyon naman po ay dito po sa may bandang Eastern Visayas at Bicol region. So hindi inaalis yung possibilities na yan maging banta ng malakas na bagyo, dahil kung makikita nyo, nasa medium chance yan, at yung susunod sa pagiging medium chance, high risk or high chance na maging isang ganap na bagyo. Balikan natin yan mamaya, at ngayon ipapakita ko po muna sa inyo yung tinatawag natin na live weather system para din maipakita ko sa inyo na wala naman tayong aktibong bagyo sa ngayon po na minomonitor. So ito po yung ating weather radar system. Kung makikita nyo, itong bagyong Berbena ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, pero yung hangin niya ay nakakaapekto pa rin po sa ilang bahagi po ng Palawan. So aalamin natin yan sa ating tinatawag na forecast weather condition. Sa forecast weather condition natin, ito po sa area po ng Palawan, i-zoom in po natin. So ito po yung area ng Palawan, kasama po ang Occidental Mindoro. Patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ngayong araw po ng Biyernes. So dahil po yan sa extension ng hangin ng dating bagyong Berbena. So makikita nyo naman, ito po yung hangin niya at tumatama pa rin naman. Pero paglipas po ng ilang mga oras, simula po ngayon, ay mawawala naman na yung epekto niyan. Pero may mga tsansa pa rin sa pagbabago, pwedeng mas bumagal yung kilos or pwedeng mas bumilis itong bagyong nasa labas po, At ito naman po, sa area po ng Apayao, sa may Kalinga, kasama po ang Cagayan at Isabela, patuloy pa rin po makakaranas ngayong araw po ng Biyernes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Yung mga lugar na binanggit ko dahil po sa shearline. Yung shearline umabot na po hanggang dito sa side po sa kanlurang bahagi po ng Luzon. At kung makikita nyo naman, yan po yung nagpapaulan ng biglaang malalakas lalo na ho sa bandang hapon. At minsan ay inaabot sa gabi. Marami kasi nagsasabi sa atin, wala naman na daw bagyo. Tapos ayon din sa ibang mga forecast, magiging maganda ang panahon. Pero dahil po dito sa tinatawag natin na shearline, kakaroon pa rin ng maulap na kalangitan. So may mga tsansa pa rin po ng mga pagbabaha
sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. So, may nagtatanong sa atin yung mga kababayan natin, sabi, Kuya, kailan ba mawawala ang epekto ng shearline? Ang shearline po, ganito po, explain ko pong mabuti ng mabilisan sa inyo. Yan po kasi yung salpukan ng malamig na hangin at mainit, no? Dito sa may hilaga at sa may silangan. Kapag isa po dyan sa weather system na nagsasalubong ay mawawala din po ang epekto ng shearline. So ano ba yan? Yung northeast monsoon, hindi naman mawawala yan sa ngayon. Pero itong easterlies dito sa may karagatang Pasipiko, ay may mga tsansa na sa susunod na mga araw ay mawala yan. So ang shearline ay may tsansa na mawala na ang epekto sa mga susunod din po na mga araw. Pero tulad na aking sinasabi, may panibago tayong banta ng samahan pa na magagaling po sa may bandang silangan po ng Visayas na patuloy po nating minomonitor. So eto po, sa Ilocos sa region naman po sa may Batanes, bandang extreme northern Luzon to, no? Kasama po ang the rest ng Cordillera Administrative Region, patuloy din po na makakaranas yung mga lugar na binanggit ko na yan ng cloudy skies with light rains, no? Mahinang pag-uulan lamang po dahil po yan sa northeast monsoon. Ito po yan po yung northeast monsoon. Malamig na hangin po yan. Yung mga ibang kababayan natin nakakaranas ng malalamig na hangin. Pero yung mga area na tinatamaan po ng shearline dahil sa salubungan ng malamig at mahinit, hindi masyado, no? Lalo na kahapon, sobrang maalinsangan. Walang hangin masyado, lalo na po sa bandang Luzon dahil po yung sa easterlies. So, eto po, kahit sabihin natin na ang northeast monsoon ay light rains lang ang may dudulot, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon ng mga pagbabaha kung sakaling nagkaroon po ng mga malalakas na pag-ulan. Mas maganda na ho yung naka-ready or nakahanda tayo sa mga pwede pong mangyari. So, sa Metro Manila po, eto po, no? Sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. So nakita nyo kahapon kung gaano po kalakas yung mga pag-uulan. Bugso po yun at inabot ng almost 30 to 45 minutes dahil po yun sa malakas na epekto ng localized thunderstorms na sinasamahan po ng shearline. Kaya nga lagi kong sinasabi at pinapaalala, minsan ho, kahit wala hong bagyo, merong mga weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa at kapag yan po ay sabay-sabay na nakaapekto sa atin, parang malabagyo po ang nagiging epekto niyan. Pero ang kaibahan lamang niyan sa bagyo, ang bagyo kasi talagang life-threatening po yung lakas ng hangin lalo na pag typhoon or super typhoon category. Yung mga weather system naman na yan, ang kalaban ho natin dyan yung mga pagbabaha, lalo na po dito sa mababang lugar sa Metro Manila. Kahapon, binaha po, no, biglang bugso ng pagbabaha kasi marami po mga plastic or mga basura po ang nakakalat. So ngayon, titignan natin yung banta ng sama ng panahon sa week 1 and 2 po, no, do sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Yun po ay nakikita na dito po mabubuo sa may bandang silangan po at lalapit po siya at sa pagitan po ng weekends ngayon pong nalalapit po na weekends at sa first week po ng December. So yan po ba ay banta para maging malakas na bagyo? Marami kasing nagsasabi na ang susunod na bagyo, tatawagin bagyong Wilma, ay nakikitaan daw po ng magiging typhoon or super typhoon. Well, saan nyo po narinig yon? At ipapakita ko sa inyo mabuti. Kahit i-check po natin sa ating advanced weather forecast or sa ating tropical cyclone threat potential, hindi po yan nakikitaan ng magiging malakas o super typhoon category. Kasi kung isang super typhoon yan pong sinasabi natin magiging bagyo sa first week in December, makikita na agad yung sirkulasyon niya dito sa may bandang silangan. At ang nakikita natin sa ngayon, mahinang sirkulasyon lamang ng hangin. Ito po, no? Yan po yung sinasabi natin na possible na maging ganap na LPA at lumapit po dito sa may silangan po ng ating bansa. So Eastern Visayas, bahagi po ng Bicol region, yung may posibilidad na kanyang madaanan. So ngayon, yung mga area talaga dyan sa silangan, Eastern Visayas, North Luzon, ilang bahagi ng silangan Mindanao, yan po talaga yung tinatarget ng mga bagyong nabubuo kapag ganitong papalapit po ang Pasko. At kung nagtatanong naman kayo kung ilang bagyo ang imomonitor natin or papasok ngayong buwan po ng Disyembre, mas maunti po ito. Nasa 1 hanggang 2 bagyo lamang ang nakikita sa ating advanced weather forecast. At yun po ay 2 bagyo na sinasabi natin na hindi nakikitaan ng malakas na kategorya. Hindi kagaya nung buwan po ng Nobyembre, nung first week, talagang ang lalakas po ng mga bagyo. At hanggang ngayon, humina naman na. Itong bagyong Berbena ay huli nga pong medyo mahina. Pero nasundan ng Tino at ng Yuan na malalakas po talaga. At kapag ganitong meron tayong senaryo po ng panibagong banta ng bagyong paparating,
kailangan po ay maging alerto at maging handa tayo. Alam nyo, bukod ho kasi sa mga bagyo, ito ang senaryo po, no, i-explain ko sa inyo mabuti. Kapag nabuo po sa week 2, December 5 hanggang December 11, ang bagyong tatawaging Wilma, sa pagitan po ng buwan na yan or mga petsa na yan, araw na yan, yan po ay may mga tsansa pa rin na sabayan ng ibang weather system. So magkakaroon tayo ng tinatawag na connection ng ibang weather system at ng bagyo. So yung tsansa na yon, senaryo na yon ay mas lalakas yung sama ng panahon or low pressure area na mag-intensify or ma-develop bilang isang malakas na bagyo. Pero yung isang senaryo na ating nakikita, kapag yan naman ay nabuo at lumapit dito sa Eastern Visayas pero wala lang epekto ng shear line at nito nga pong tinatawag natin na easterlies pero meron pa ring northeast monsoon, malamig naman na hangin ang mararanasan po natin. Ngayon kasi kahit malamig ang epekto ng northeast monsoon, wala namang hangin na nagpapaikot sa kanya para maranasan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Napansin nyo, ang bagyong Berbena nung dumaan yan sa may Eastern Visayas, 7 times po yan naglandfall. Malalamig na hangin ang ating nararanasan at talagang malalakas. May mga lugar na talagang binaha, may mga lugar din na matataas na area na talagang nakaranas po ng malalakas na hangin. Pero yung iba na i-enjoy nila yon kasi hindi naman talaga sobrang mapaminsala o nakakatakot yung bagyong Berbena. Ang nangyari lamang ho ay kinulang po kasi tayo sa paghahanda or pagiging ready sa mga bagyong dumarating. Kaya nga po ang ginagawa ko, yung mga listener ko po, lalo na po yung mga senior natin, kamusta po kayo dyan? Nakaabot po ba kayo hanggang dito? Pa-comment naman po kung taga saan kayo at binabasa ko po yung mga comment, gumagawa naman po ako ng parang para ma-shoutout po kayo. Maraming salamat po. Hindi po tayo dito yung parang nananakot sa weather update. Nina-explain ko po ng mabuti. So sinasamahan ko ng mga ganito para mapil nyo na isang family tayo. Tama po ba? Ako po si Kuya Francis no, para hindi nyo po makakalimutan. So kapag sinabayan yan mga kaibigan ng iba't ibang weather system, yung banta ng bagyo na mabubuo po sa first week ng December, yun sinabi ko no, may chance na mag-intensify siya into typhoon category. So kung sakaling sasabayan nyo ng ibang weather system. Pero kapag northeast monsoon lamang dito sa may hilaga po ng Luzon, sa may extreme northern Luzon, at wala siyang kasabay na ibang weather system tulad ng shear line, ITCC, easterlies, ay hindi po makikitaan ng potensyal na lalakas yan. Kasi ngayon po lumabas na no? November 28, December 4, ay papasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility, dadaan po sa Eastern Visayas at Bicol region sa pagitan po ng December 5 hanggang December 11 ay may mga chance ito na magbago or magkaroon ng intensification na lumakas po. Pero sa ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, may mga chance na mga bagyong papasok po hanggang sa matapos po ang taon na ito sa katapusan ng December, hindi po nakikitaan ng potensyal na magiging super typhoon. Kaya yung magiging Pasko natin ngayon, alam nyo medyo 50-50 pa kung makakaranas tayo ng mga pag-uulan or magandang panahon. Pero base na rin po sa ating weather model at sa mga sirkulasyon ng hangin na ating namamonitor ngayon, kapag natapos na po or nawala na yung ibang weather system, asahan nyo na mas magandang panahon po ang ating mararanasan. Napapansin nyo ho ba, kahit dati merong bagyo na pumapasok sa loob ng ating bansa, hindi po masyadong nararamdaman kahit nagla-landfall na kasi yung mga bagyong nabubuo dati, umihina lagi sa pagiging tropical depression. Pag sinabi kasi natin na tropical depression, level 1 na category ng bagyo. Pag typhoon na super typhoon, level 5 hanggang level 6 na category yan. Lalo na kapag ang mga bagyong mahihina, dumadaan po dito sa North Luzon, sinasangga agad yan o binabangga agad yan. Dinedepensahan po agad ng bundok ng Sierra Madre. Pero ang nangyayari kasi ngayon, medyo nakakalbo na ang bundok ng Sierra Madre, hindi napapalitan yung mga puno, ginagawang mga resort, no, ginagawang mga condominium. Kapag merong malakas na bagyo ulit na nangyari, sabihin na natin, no, o para lang sakali lang naman, hindi po tayo makakasigurado kung mangyayari yung sa Super Typhoon Yuan na humina. Dapat lagi pa rin tayong makipagtulungan, magtanim ng puno. So eto po, wala man tayong anumang bagyo sa loob ng ating bansa, nakalabas na yung bagong bagyong Berbena. May banta ng LPA, low pressure area, sa weekends at first week po ng December. Kinakailangan pa rin po natin mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Yung mga viewers ko po, yung iba naliligaw, no? Nagtatanong sila kung, ikaw po ba si Kuya Francis doon po sa ibang channel na nakikita ko? Tandaan nyo po yung boses ko and the way kung paano po ako mag-report dahil talagang very unique po, ginawa ko po talagang ganito na para lang po tayo nagkukwentuhan at nag-explain ako about sa lagay ng ating panahon. Yung pangalawang paalala ko, importante po na ngayon pa lamang ay
nire-ready po natin yung ating mga importanteng gamit, no? At sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, kahit mapagod akong magpaalala sa inyo, okay lang. At least lagi ko po kayong napapaalalahanan. Tayo po kasi mga Pilipino, kailangan po may nagpapaalala talaga araw-araw. Di ba aling makulitan? Eh para naman din sa atin, no? Kahit yung iba alam ko naiinis na sa akin kasi para daw ako nagkukwento. Eh yun po kasi yung way ko. Yun yung style ko, no? Kanya-kanya po kasing style. At yung pangatlo po na paalala ko, yung mga bahay natin, double check po natin yung mga light materials, yung mga bubong natin. Kasi tulad po ngayon, ang hirap i-predict po ng panahon. Mayroon tayong mga tinatawag na mga isolated rains, yung maya-maya uulan, tas mamaya aaraw, uulan, mamaya araw. Ang hirap po. So minsan yung mga nagpipintura ng bubong, wag muna ho, no? Hintayin niyo po muna mawala yung epekto ng shear line. Ang shear line kasi yung talagang palabugso ang ulan na binibigay niya na ang hirap po i-predict. Hindi talaga mahulaan. Kaya minsan kahit mainit ng panahon, hindi tayo kampante kasi mamaya paglipas ng ilang mga oras, lalo na pag bandang hapon, umuulan na naman, ang lakas, tulad ng nangyari kahapon. So dapat po ay maging alerto tayo. Ito kasi po yan, no? Kung makikita nyo yung kulay asul na yan, mayroong pula, yan po yung shear line, kumalat na nga po siya, lumagpas na siya dito. So ang tendency nito, ibig sabihin nito, kapag ito yung lumalabas sa kanlurang bahagi po ng Luzon, ay nababawasan na po yung epekto niya or hindi na siya masyadong nakakapagbigay ng malalakas na pag-ulan kasi bumugso na siya kahapon. Pero asahan pa rin po natin, ito po nakalimutan ko, bago pa tayo matapos, ngayong araw po ng Biyernes, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. Ngayong hapon po, meron pong mga 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan po at sa may Apayao dahil po sa shear line. At meron ding 50 to 100 mm ngayong hapon din po sa Apayao. So kinakailangan yung mga lugar na binanggit ko, lalo na kanina, ay kinakailangan pong maging handa. Lagi ho magdala ng payong, jacket or kapote, lalo na po yung mga motorista natin, no? At yun din, kahit yung mga OFW natin na nanonood po sa akin, nagugulat po ako, grabe. Sabi ko, kahit wala sila sa Pilipinas, nagko-comment po sila sa akin yung mga taga USA, at ibang bansa, sa Saudi, talagang nakikinig po sila. At yung nalalaman po nilang update sa weather, sinishare po nila sa kamag-anak nila. Minsan pino-forward po nila yung ating channel. So maraming salamat po ng loob sa inyo. So ito pa yung sinasabi ko na paalala ko na napaka-importante. Lalo na po sa parte po ng Metro Manila. Aminin natin na ang Metro Manila po talaga ay prone po talaga sa mga pagbabaha. Dahil sa dami ng mga basura, wala pong maayos na drainage. Kapag merong mga pag-uulan na tumagal lamang ng 30 minutes tas malakas, bigla na ho nagkakaroon ng mga pagbabaha. Ngayon po, hindi lang Metro Manila ang binabaha, no? Yung kahit po yung parte ng Bulacan, yung matataas na area, nakakaranas din ng mga pagbaha dahil sa hindi maayos na drainage at sa dami ng mga basura. So kinakailangan po tayo bilang isang mamamayang Pilipino ay maging responsable po tayo. Dapat may mga bagay po tayong laging ginagawa, yung paglilinis po araw-araw. Alam nyo, eto rin, no, lagi kong sasabihin sa inyo, kapag ganitong paulan-ulan tayo, aaraw-ulan, mabilis pong nabubuhay ang mga lamok. Uso din ang dengue ngayon. So kinakailangan natin maging malinis po sa paligid. Hindi lamang para maiwasan ng mga pagbabaha, bagkos para maiwasan din natin makakuha ng sakit galing po sa lamok. Mas maganda na po yung naghahanda tayo. At eto lagi kong sinasabi, yung mga importante pong gamit, no, yung mga dokumento, dapat lagi pong nakalagay na yan sa mga safety na lugar, matataas. At mag-imbak din tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Alam nyo, mas okay po yung nag-i-stock ng pagkain kahit paunti-unti. Kahit ano lang, para kung sakaling umulan ng malakas, hindi na tayo yung pag naubusan ng stock, bili agad sa palengke. Pag naubusan ng ganito, bili agad. At dapat magkaroon po tayo ng pantry set sa ating kusina. Kahit simpleng maliit lamang na basket, pwede nating ilagay doon. At yung mga, kung may refrigerator naman, pwede tayo mag-stock po ng pagkain. At yung panghuli na paalala ko, ito, sobrang importante po. At never ko itong makakalimutan. Kinakailangan ho nating manalangin sa Panginoon na wala pong maging o magkaroon ng bagyong malakas o super typhoon category. I-rebuke natin itong tinatawag nila na bagyong Wilma sa weekends or sa first week po ng December. Ito man ay hindi nakikitaan ng magiging super typhoon, pero kinakailangan pa rin natin maging handa at maging alerto. Ang nangyayari kasi, kung kailan nakakampante tayo na hindi malakas po ang bagyo, doon naman nagkakaroon ng mga malalakas. So dapat po nakikita natin yung ganung senaryo na kapag mayroong mahinang bagyo, isipin natin na mahina man or malakas, kailangan natin paghandaan. At kapag yan po inilapit natin sa ating Panginoon, nanalangin tayo
yun na yan po ay malusaw, wala pong imposible. At syempre, kailangan din yung protection natin. Kailangan po natin na humingi ng guidance, protection sa Panginoon araw-araw sa lahat po ng ating mga lakad at mga pinupuntahan. Kailangan natin na manalangin ng may pasasalamat. Hindi yun na nanalangin lamang tayo pag may mga blessing. Meron man o wala, no? Nakakatanggap man tayo ng mga maliliit na bagay, i-appreciate po natin kasi doon tayo magiging masaya. And please, huwag niyong i-compare yung sarili niyo sa ibang tao dahil kapag lagi natin sisilipin ng ibang tao, hindi tayo magiging masaya sa mga bagay po na meron tayo. Totoo po yan, no? Yung pagiging kontento sa buhay, yan po yung nagbibigay ng kasiyahan sa tao. Yan lamang po muna ang update natin sa ngayon. Babawi po ako sa next update natin mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na po, medyo hindi po maayos ang aking pakiramdam sa ngayon dahil naulanan po tayo kahapon. So, ang ating weather update ay pwede nyo pong i-share sa inyong mga kakilala at mga kamag-anak. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.